Niligtas ng batang pulubi ang isang milyonaryo. Lahat ay nagulat sa ginawa niya pagkatapos ng umagang iyon matao at abala ang mga bangketa. Ang mga tao ay nagmamadaling naglalakad, pabalik-balik, tumutunog ang mga busina sa malayo, at ang mga ingay ng lungsod ay tila isang walang tigil na kaguluhan. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Samantha, na may gusot na buhok at walang saplot sa paa, ay umiilag sa mga tao gamit ang kasanayang natutunan lamang ng mga batang natutong mabuhay sa lansangan. Sa humigit kumulang 8 taong gulang, alam na niya ang mundo sa paraang hindi dapat malaman ng isang bata. Natutulog siyang nakabalot sa karton, kumakain ng mga tira mula sa basurahan, at sa kabila ng lahat ng ito ay nakukuha pa rin niyang ngumiti kapag may taong tumingin sa kanya ng may kabutihan. Maraming beses na siyang pinalayas sa mga gilid ng daan, itinulak ng ibang pulubi at hindi pinansin ng mga nagdaraan. Ngunit hindi kailanman nawala sa kanya ang kakayahang magmalasakit sa kapwa. Kahit wasak na ng buhay, nanatiling may puso siyang marunong magmahal. Habang pinagmamasdan ng paligid at naghahanap ng makakain, napansin niya ang isang lalaking tumatawid ng kalsada habang nakatutok sa cellphone, walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Siya si Eduardo, isang negosyanteng kilala sa mundo ng korporasyon. Suot niya ang isang mamahaling suit, kumikislap ang sapatos, at ang relo sa kanyang pulso ay tila mas mahal pa sa lahat ng bagay na nakita ni Samantha sa buong buhay niya. Mabilis ang lakad niya, abala sa pagtipa sa cellphone, at hindi niya namalayang bukas na para sa mga sasakyan ng ilaw ng trapiko. Biglang sumulpot ang isang sasakyang mabilis ang takbo, tila walang pakialam kung may masasagasaan. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Samantha at hinila si Eduardo sa braso ng buong lakas, dahilan para matumba ito at mapaluhod sa bangketa. Dumaan ang sasakyan na may malakas na ugong, sobrang lapit na tinangay ng hangin ang buhok ng bata. Hindi man lang tumigil ang driver. Ilang segundo ring natigilan si Eduardo, hindi makapaniwala sa nangyari. Nang lingunin niya ang bata, hingal at takot ang bumalot sa mukha nito. Sa kanya lamang napagtanto na iniligtas siya nito. Inilapat niya ang kamay sa dibdib. Waring sinusuri kung buhay pa siya, saka tumingin sa kanya at sinabi, "Iniligtas mo ako. Totoong iniligtas mo ako." Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang suot na Amerikana at nagtanong, "Anong pangalan mo? Nasaan ang mga magulang mo?" Ngunit umiling lang si Samantha. Ayaw niyang pag-usapan ang nakaraan, mas pinipili ang katahimikan kaysa sariwain ang sakit. Muling nagsalita si Eduardo, mas seryoso na ngayon. "Sa kalye ka ba nakatira? Wala bang nag-aalaga sa'yo?" Tumango si Samantha bilang tugon. Saglit na tumahimik si Eduardo. Tumingin sa paligid, saka muling tumingin sa bata na para bang ngayon lamang niya ito nakita ng malinaw. "Hindi tama to. Hindi ka dapat manatiling ganito. May bahay ako, isang malaking bahay. May pagkain, may kama, at may isang taong kayang mag-alaga sa iyo ng maayos. Ang yaya na nag-alaga sa anak kong babae ay nakatira pa rin sa amin. Hindi ka na kailanman maghihirap. Hayaan mong masuklian ko ang kabutihan mo." Hindi alam ni Samantha kung paano mag-react. Isang lalaking maayos ang bihis, nag-aalok ng tahanan at pangangalaga, ay tila napakahirap paniwalaan para sa isang batang sanay ng huwag magtiwala. Pero may kung anong kabutihan sa mga mata nito na hindi niya maipaliwanag. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niyang ligtas siya. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Sumakay sila sa sasakyan at habang nasa daan sinabi ni Eduardo na kailangan muna niyang dumaan sa kanyang kumpanya para sa isang mahalagang pulong. Sinabi niya na pwedeng maghintay si Samantha sa lobby at hindi ito tatagal. Pagdating nila sa gusali, mataas at moderno na may mga salaming dingding, napayuko si Samantha sa isang sulok. Tiningnan siya ng mga receptionist na may pagtataka. May ilang empleyado ang nagbulungan, nagtatanong kung sino ang batang marumi na nakaupo roon. Lumapit si Eduardo sa resepsyonista at maikling sinabi, "Kasama ko siya. Hintayin lang si Mayumi." Pagkasabi nito, agad siyang pumanhik at hindi na nagpaliwanag pa. Pakiramdam ni Samantha ay wala siyang lugar doon. Ang bawat sulok ng gusali ay tila nagsasabing hindi siya nababagay.
Pinipilit niyang iwasan ang mata ng kahit sinong tumitingin. Ilang sandali pa, may isang babaeng lumapit. Nakaayos ito ng maayos at simple at may banayad na paraan ng pagsasalita. Ako si Mayumi. Pinapunta ako ni Ginoong Eduardo. Ipinakiusap niyang ihatid kita sa bahay niya para alagaan ka. Napakunot ang noo ni Samantha. Hindi pamilyar ang pangalan, ngunit may kabaitan sa boses ng babae. Gayunpaman, nag-alinlangan pa rin siya. Hindi niya gustong sumama sa isang hindi niya kilala. Napansin ni Mayumi ang kanyang pag-aalangan at ngumiti ng mahinahon. Naiintindihan ko na natatakot ka. Pero matatagalan pa ang meeting niya at gusto niyang makapahinga ka na muna, makaligo at makakain ng maayos. Pangako, aalagaan kita gaya ng bilin niya. Hindi pa rin sigurado si Samantha kung dapat ba siyang magtiwala hanggang sa bumukas ang elevator at lumabas si Eduardo. Inaayos ang kanyang kurbata at mukhang nagmamadali. Ayos lang, sumama ka na sa kanya. Si Mayumi ay lubos kong pinagkakatiwalaan. Kumaway siya saglit, bumalik sa loob ng opisina at tuluyang nawala sa paningin. Walang ideya kung ano ang susunod na mangyayari. Sumama si Samantha kay Mayumi. Sumakay sila sa kotse at bumiyahe sa lungsod hanggang makarating sa isang tahimik na lugar na may malalawak na kalsada. Sa bawat kalyeng nadaraanan nila, lalo siyang kinabahan. Bakit kaya magpapakaabala ang isang taong may lahat ng bagay para lamang sa isang batang tulad niya? At bakit may yaya agad na handang mag-alaga sa kanya kung hindi naman binanggit ni Eduardo na may anak pa siya? Sa kabila ng lahat ng katanungan, nanatili siyang tahimik. Sa unang pagkakataon may bubong siyang matutulugan. At kahit hindi niya alam kung hanggang kailan ito magtatagal, pinili niyang sumama. Dahil may bumubulong sa kanyang puso na ang lalaking iyon ay hindi basta-bastang dumaan sa buhay niya. At siya, na palaging nag-iisa, ay marahil ay nagsisimula ng magkaroon ng panibagong pagkakataon. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking gate na bakal na automatikong bumukas. Tumingin si Samantha sa bintana at namangha sa kanyang nakita. Isang napakalaking mansyon ang nakatayo sa gitna ng maayos na hardin. May mga punong namumulaklak sa isang gilid at isang dekoratibong fountain sa kabila. Mataas at malilinis ang mga bintana at ang pintuang kahoy sa harapan ay parang eksena sa isang pelikula. Bumaba muna si Mayumi at binuksan ang pinto ng kotse para sa bata na nagatubili pa bago bumaba. Nang tumapak siya sa daang bato na papunta sa pintuan, naramdaman niyang tila pumasok siya sa isang mundo na lubusang iba sa lahat ng kanyang nakagisnan. Sa loob ng mansyon, mas lalo pang kamangha-mangha ang lahat. Kumikinang ang sahig, may mamahaling mga larawan sa mga dingding at mukhang bago ang lahat ng muebles. Ipinapakita ni Mayumi ang bawat parte ng bahay ng kalmado, itinuro ang bawat kwarto na parang natural lang sa kanya. Ito ang sala, doon ang kusina. Ang kwarto mo ay nasa itaas unang pinto sa kanan. Tahimik lang si Samantha, nakatingin sa paligid na nanlalaki ang mga mata. Para sa kanya, sobrang laki ng mansyon para sa isang tao lang na nakatira roon at medyo hindi siya komportable. Mahina ang kanyang tanong kung may ibang tao pa bang nakatira roon bukod kina Eduardo at Mayumi. Diretso ang sagot, wala, tayong tatlo lang. Agad na naghanda ang yaya ng mainit na paligo. May mabangong sabon at malambot na tuwalya. Ang mga damit na inihanda para kay Samantha ay simple pero bago at malinis. Matagal bago siya pumasok sa bathtub. Sanay siyang maligo gamit ang malamig na tubig mula sa pampublikong gripo o sa ilog. Para sa kanya, parang panaginip ang lahat ng ito. Pagkatapos maligo, dinala siya sa kwartong magiging kanya. Isang malaking kama na may malalambot na kumot at mababangong unan ang naghihintay sa kanya. Nang humiga siya, para bang unang beses na talagang nakapagpahinga ang katawan niya. Sa gabing iyon, walang takot, walang gutom, walang ingay ng mga sigawan o sasakyang bumubusina. Tahimik lang at payapa. Sa oras ng hapunan, dumating na rin si Eduardo. Hinubad niya ang kanyang Amerikana, binati si Mayumi ng may magiliw ng ngiti at lumapit kay Samantha. Ayos lang ba ang lahat dito? Tanong niya habang nakatingin ng diretso sa bata. Tumangulang si Samantha. Umupo na siya sa mesa at nagsalita ulit sa mas mainit na tono. Bahagi ka na rin ng bahay na ito.
Maaari mo na itong ituring na tahanan. Salamat muli sa pagligtas mo sa akin. Sa buong hapunan, magalang siya, ikinuwento saglit kung gaano kabusi ang araw niya sa trabaho at pinuri ang nilutong pagkain. Pero pagkatapos kumain, sinabi niyang kailangan niyang magtrabaho sa kanyang opisina at umakyat na siya. Naiwan si Samantha kay Mayumi na binuksan ang TV at hinayaang pumili ng channel ang bata. Sa unang pagkakataon, nakakita si Samantha ng makukulay na cartoons sa malaking screen at nakatulog siyang nakangiti. Kinabukasan ng umaga, pagmulat niya, nakaalis na si Eduardo. Pumasok si Mayumi sa kwarto dala ang almusal. Habang inaayos ang kwarto pagkatapos kumain, nagsimulang mag-ikot si Samantha sa ibaba. Doon niya nakita ang music room at ang grand piano sa isang sulok. Sa ibabaw nito may larawan ng dalawang tao. Isang batang babae na nasa 12 anyos at isang napakagandang babae, elegante, na may matamis ng ngiti. Napatigil si Samantha sa harap ng litrato at matagal itong tinitigan. Tinuro niya ito at nang hindi inaalis ang tingin, tinanong kung sino ang mga iyon. Lumapit si Mayumi ng dahan-dahan at sumagot, siya si Annalyn, anak ni Ginoong Eduardo. At ito naman si Maricel, ang kanyang asawa. Lumingon ang bata na may pagtatakang tingin at nagpatuloy ang yaya. Inalagaan ko si Annalyn mula pagkabata. Lumaki siya sa bahay na ito, nag-aral sa pinakamagagandang paaralan at napakabait na bata. Ang nanay naman niya, parang anghel. Matapos ang sandaling katahimikan, idinugtong niya na may lungkot sa mukha. Pareho silang namatay 6 na buwan na ang nakalipas sa isang aksidente sa kotse. Mula noon, nagbago na si Ginoong Eduardo. Tumahimik siya, naging seryoso. Pero kahit kailan hindi niya ako pinaalis. Sa palagay ko ayaw niyang iwan ng tuluyan ng nakaraan. Nanatiling tahimik si Samantha. Mabigat ang mga impormasyong iyon sa kanyang isipan. Unti-unti niyang naiintindihan. Kaya pala napakalaki ng bahay pero walang ibang tao. Kaya pala may yaya pero walang batang inaalagaan. At marahil kaya siya dinala ni Eduardo doon. May bumuo ng tanong sa puso niya. Gusto ba siyang gawing kapalit ng anak na nawala? Niyakap niya ang sarili, ibinaba ang tingin at mahinang bumulong. Hindi ako siya. Napansin ni Mayumi ang bigat sa damdamin ng bata at lumuhod upang makapantay sa kanyang mata. Alam kong hindi ikaw si Annalyn at alam din niya iyon. Pero minsan may mga taong dumarating sa buhay natin na may kakaibang epekto. Nakita ni Ginoong Eduardo ang isang bagay sa iyo. Isang bagay na nagpapaalala sa kanya kung paano ang magmahal, kung paano ang mag-alaga. Hindi ito tungkol sa pagpapalit ng anak. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyo ng pagmamahal na hindi na niya naibigay sa sarili niyang anak. Hindi sumagot si Samantha. Patuloy lang siyang nakatitig sa larawan. Pagkatapos ay tahimik na naglakad sa mga pasilyo ng bahay. Malalim ang iniisip niya. Hindi niya kailanman naisip na may makakakita ng halaga sa isang batang katulad niya. Sa gabing iyon habang nakahiga sa kama, nakatingin siya sa kisame at iniisip kung ano ang naging buhay ng pamilyang iyon bago ang trahedya. Inisip niya ang batang babae sa larawan na tumatawa, naglalaro sa hardin, kausap ang ama at tumutugtog ng piano. Sa isang iglap, inasam niyang sana ay naranasan din niya iyon. At bago niya namalayan, nakatulog siyang nangangarap ng isang pamilya na marahil ay hindi niya kailanman nagkaroon, pero unti-unti na niyang nararamdaman na maaaring maging kanya. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay sa loob ng mansyon. Lalong dumami ang oras na inilaan ni Eduardo kay Samantha. Dahan-dahang isinasaayos ang kanyang schedule sa trabaho para makasama ang bata sa mga aktibidad na dati ay malayo sa kanyang mundo. Ang unang beses na lumabas silang magkasama ay para pumunta sa isang aquarium. Namangha si Samantha sa makukulay na isda, sa napakalalaking tangke at sa mga tunnel na salamin. Tahimik na pinanood ni Eduardo ang lahat, nakangiti, pero laging bumabalik ang tingin niya kay Samantha. May kakaibang kislap sa mata na parang masakit at nakakaaliw ng sabay. Sumunod ay mga pagbisita sa art exhibits kung saan sinusubukan ni Samantha intindihin ang mga painting at nagtatanong ng kung ano-ano, at pati sa isang peryahan kung saan siya tumakbo, sumigaw, nadumihan at tumawa na parang isang batang ngayon lang naranasan ng ganitong saya.
Tahimik na pinagmamasdan ni Mayumi ang lahat, ngunit imposibleng hindi mapansin ang pagbabagong unti-unting nangyayari sa kanyang amo. Mas magaan na ang kilos ni Eduardo, bagaman may lungkot pa rin sa mga mata na hindi tuluyang nawawala. Sa isa sa mga paglalakad nila, habang palabas ng isang tindahan na may dalang mga supot ng damit, laruan at mga libro, biglang nagsalita si Eduardo ng buong kumpiyansa. Simulan na natin ang mga papeles. Gusto kong gawin ito sa tamang paraan. Legal na pag-aampon. Gusto kong dalhin mo ang apelyido ko at makuha ang lahat ng karapatang nararapat sa iyo. Mahigpit na hawak ni Samantha ang isa sa mga supot at nang marinig iyon tumingin lamang siya sa kanya. Wala siyang sinabi, ngunit ang titig niya ay sapat na upang maiparating ang lahat ng damdaming hindi mabibigkas ng salita. Ilang araw ang lumipas at nagtungo sila sa Civil Registry Office. Sumama rin si Mayumi at naging maayos ang lahat. Maingat na pinirmahan ni Eduardo ang mga papeles habang inaayos ng mga empleyado ang iba pang dokumento. Tahimik na nakaupo si Samantha, pinagmamasdan ang bawat detalye. Mabigat ang dibdib niya, ngunit hindi ito dahil sa takot. May bago siyang nararamdaman, parang sa wakas, may lugar na siyang tunay na kinabibilangan sa mundo. Nang iabot sa kanya ang kopya ng dokumento na may bago niyang apelyido, marahan niyang hinaplos ang mga letra gamit ang daliri, tila sinisiguro sa sarili na totoo ang lahat. Napansin ni Eduardo ang kilos na iyon at payak niyang sinabi, "Ngayon ay ayos na ang lahat, isa ka ng opisyal na anak ko." Habang lumilipas ang mga linggo, nagsimulang bumalik sa alaala ni Samantha ang ilang bahagi ng nakaraan na matagal na niyang kinalimutan. May mga saglit na biglang pumapasok sa isip niya. Ang gate ng ampunan, isang babaeng umiiyak habang papalayo, mga mukha ng ibang batang kasama niya at ang araw ng kanyang pagtakas. Isinalaysay niya kay Eduardo kung paanong iniwan siya ng mga magulang dahil hindi na nila kayang buhayin siya, kung paanong dumaan sila sa matinding hirap at kung paanong kahit iniwan siya, naniwala siyang ginawa nila iyon mula sa pagmamahal. Ikinuwento rin niya ang ilang beses na halos maampun siya, pero agad ding ibinabalik, at nang tuluyan siyang nawalan ng tiwala, pinili na lamang niyang mamuhay sa lansangan kaysa muling maramdaman ang paulit-ulit na pag-abandona. Tahimik na nakinig si Eduardo sa bawat detalye, wala siyang isinisingit na salita. Nang matapos si Samantha, mahinahon siyang sumagot. "Pwede nating hanapin sila, dahan-dahan, pero gagawin natin. Karapat-dapat kang malaman ang totoo. At kung naroon pa sila, dapat nilang malaman kung sino ka na ngayon." Patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ni Samantha ang mga salitang iyon. Magkahalong pag-asa at takot ang naramdaman niya. Gusto niyang makita ang kanyang mga magulang, pero natatakot siyang baka hindi na siya makilala. O mas masakit pa, na baka hindi na siya tanggapin. Hindi nagtagal, napansin ang ilang pagbabago kay Eduardo. Minsan, inirereklamo niya ang paulit-ulit na pananakit ng ulo. May mga pagkakataong kinakailangan niyang humawak sa mga kasangkapan habang naglalakad, at minsan ay bigla na lamang siyang nawalan ng malay sa sala. Agad siyang isinugod ni Mayumi sa ospital at matapos ang ilang pagsusuri, na lamang may seryoso siyang karamdaman na hindi madaling gamutin. Pinili ni Eduardo na panatilihin ang katahimikan sa harap ni Samantha. Paulit-ulit niyang sinasabi na mga simpleng check-up lamang ang ginagawa at malapit na siyang gumaling. Hindi lubos na naniwala si Samantha, ngunit iginalang niya ang katahimikan nito. Kahit nanghihina na ang katawan, sinikap pa rin ni Eduardo na ituloy ang mga hapunan, maiikling lakad at mga pag-uusap nila na para bang pilit niyang hinahabaan ang normal na takbo ng mga araw. Isang araw habang nasa ospital at nakakonfine, hiniling ni Eduardo na makausap si Samantha nang sila lamang sa kwarto. Tumalima si Mayumi at tahimik na lumabas, gaya ng laging paggalang sa mga kahilingan ng amo. Namumutla si Eduardo at halos paus ang boses habang marahang hinahawakan ang kamay ng bata. "Kailangan kong sabihin ang totoo. Hindi kita dinala sa bahay para palitan ng anak ko. Hindi magiging patas yon, hindi sa kanya at hindi rin sa'yo." Huminto siya saglit, huminga ng malalim saka nagpatuloy. "Ang totoo, noong nawala sila ng nanay niya, doon ko lang napagtanto kung gaano ako naging absent na ama. Palaging trabaho ang inuna ko. Palaging may pulong,
may kontrata, may target. Hindi ko na ibigay ang oras na dapat ay para sa kanila. At nang dumating ka at iniligtas mo ako, naisip kong baka may pagkakataon pa akong gumawa ng tama. Hindi para itama ang nakaraan, kundi para baguhin ang ngayon. Tahimik na nakikinig si Samantha, hawak pa rin ang kamay niya. Nagpatuloy si Eduardo. Hindi ka anak ko sa dugo pero anak kita sa puso. Iniligtas mo ako at gusto kong ibigay sa iyo ang mga bagay na hindi ko na ibigay sa anak ko. Ang pagiging naroon, ang pag-aalaga, ang pagmamalasakit. Pinisil ni Samantha ang kanyang kamay, hindi pa rin makapagsalita. Ramdam niya ang sakit sa dibdib, isang halo ng lungkot at pasasalamat. Alam niyang hindi magtatagal ang oras nila at batid niyang walang ginagawa si Eduardo nang walang dahilan. Sa mga sumunod na araw, kahit anong gamutan ang gawin ng mga doktor, lalo pang humina ang kalagayan ni Eduardo. Ang dating masiglang mansyon ay muling nabalutan ng katahimikan. Si Samantha, sa halip na magpakalunod sa takot, ay piniling sulitin ang bawat sandali na makakasama pa ang taong una niyang tinulungan. Alam niyang may malalim na kahulugan ang lahat ng ito. Ang lalaking iniligtas niya ay siyang nagligtas sa kanya. At sa gitna ng karamdaman, ipinakita ni Eduardo na ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangailangan ng dugo o apelyido. Kailangan lang ay totoo. Tahimik siyang nakaupo sa tabi ng kama habang patuloy ang pagbagsak ng luha sa kanyang mga mata. Mahina na ang tinig ni Eduardo, ngunit matatag pa rin ang mga salitang kanyang binibitawan. Hinawakan pa rin niya ang kamay ni Samantha, malamig na ang mga daliri, at sa kanyang mga mata ay may halong pagsisisi at pagmamahal. Karapat-dapat kang magkaroon ng buhay na mas maganda kaysa sa naranasan mo. Walang batang dapat lumaking walang pagmamahal, walang tahanan, walang taong kasama sa mga maliliit na sandali ng araw-araw. Pinaliwanag niya na hindi niya siya dinala sa mansyon bilang pagtakas sa konsensya, kundi dahil hindi niya kayang hayaang may isa pang bata na makalimutan ng mundo gaya ng pagkalimot niya sa sariling anak. Tahimik lang si Samantha, nakatitig sa kanya. Iniipon ang bawat salita para hindi makalimutan kahit isa. Malalim ang paghinga ni Eduardo bago muling nagsalita, nanginginig ang boses. Hindi ito para bayaran ang nakaraan. Walang sino man ang kayang gumawa niyan. Ito ay para sa iyo, para magkaroon ka ng mas magandang kasalukuyan kaysa sa nakaraan na dinanas ng anak ko. Binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon at kailangan kong gumawa ng isang bagay na may kabuluhan. Ramdam ni Samantha ang pag-agos ng luha pero hindi niya ito maipahid. Ilang segundo siyang walang nasabi hanggang sa mahina niyang sambitin, "Sa mga litrato, mukhang napakabait ng anak ninyo. At sa palagay ko, kahit naging malayo kayo, naiintindihan siguro niya ang dahilan. Walang batang alam ang lahat pero nararamdaman ng puso." Tinangkang ngumiti ni Eduardo pero unti-unti nang pumipikit ang kanyang mga mata. Tinanong niya ang tungkol sa nakaraan ni Samantha at ikinuwento ng bata ang lahat ng matagal na niyang kinimkim. Ikinuwento niya ang mga magulang niyang laging nahihirapan sa buhay pero sinikap siyang alagaan hanggat kaya nila. Sinabi niyang iniwan siya sa ampunan habang umiiyak humihingi ng tawad dahil alam nilang hindi nila siya kayang buhayin. Hindi niya kailanman kinamuhian ang mga ito. Bagkus maraming taon siyang naniwalang ginawa nila iyon dahil sa pagmamahal, dahil gusto nilang mabigyan siya ng kahit kaunting pag-asa. Ikinuwento rin niyang tumakas siya sa ampunan noong bata pa, umaasang muli silang makikita pero hindi na niya sila natagpuan. Simula noon namuhay siya sa lansangan, natutong dumiskarte pero kailanman ay hindi niya nakalimutan ang mga mukha ng kanyang mga magulang. Mabigat na ang mga mata ni Eduardo pero nakapagsalita pa siya ng mahina. "Mangako ka na hinding-hindi ka titigil sa paghahanap sa kanila." Tumango si Samantha, walang imik pero mas mahigpit pa ang pagkakahawak sa kamay ni Eduardo. Ilang oras ang lumipas at hindi na kinaya ng kanyang katawan. Sinubukan pa siyang sagipin ng mga doktor pero huminto na ang kanyang pusong nanghihina. Nasa labas ng silid si Samantha nang malaman niya. Hindi siya sumigaw, hindi siya tumakbo, hindi siya bumagsak. Nakatayo lang siya roon, nakatitig sa pinto, na para bang isang bahagi niya ay nanatili na sa loob. Nang dumating si Mayumi, tahimik siyang niyakap. Pareho nilang alam na wala nang kailangang ipaliwanag.
2 araw ang lumipas bago ang libing. Simple lang ito, tahimik, pero puno ng kahulugan. Dumalo ang ilang empleyado ng kumpanya, ilang matagal ng kaibigan at mga kapitbahay mula sa nakaraan. Nanatili si Samantha malapit sa kabaong sa buong seremonya, may hawak na puting bulaklak sa kamay. Para sa kanya, hindi lang basta milyonaryo si Eduardo. Siya ang unang taong tumingin sa kanya ng may katotohanan. Siya ang unang naniwala na karapat-dapat siyang tumanggap ng higit pa sa mga tira. Hindi siya umiyak na parang batang ulila. Umiyak siya bilang isang taong nakaranas kahit sandali lang ng pagmamahal ng isang ama. Pagkatapos ng libing, kinausap siya ni Mayumi. Umupo sila sa hardin ng mansyon kung saan maayos ang bawat damo at mas ramdam na ngayon ang katahimikan. Mapanatag ang tinig ng yaya. Alam mo na siguro, ang lahat ay nakapangalan na sa iyo. Naiayos na ang testamento. Ako ang magiging tagapag-alaga mo hanggang ikaw ay ganap na. Tumugon agad si Samantha, matatag ang tingin. Gusto kong hanapin ang mga magulang ko. Iyon ang hiling niya. At iyon din ang gusto ko. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mayumi. Agad siyang kumuha ng mga pribadong investigador. Nagsimula sila sa mga tala ng ampunan, pinagsama-sama ang lumang datos at pampublikong talaan. Ilang araw ang lumipas na puno ng paghihintay, pagkabalisa at paghahalo ng pag-asa at pagkadismaya. Sinikap ni Samantha na maging abala, binabasa ang mga librong iniwan ni Eduardo, naglalakad-lakad sa hardin pero nasa isip pa rin niya ang mga magulang. Hanggang sa isang hapon, pumasok si Mayumi sa kwarto, may kakaibang ekspresyon sa mukha. Buhay pa ang mga ito. Nasa ibang lungsod nagtatrabaho sa simpleng hanap buhay at patuloy na namumuhay sa payak na kalagayan. Hindi na nila nahanap si Samantha pero kailanman ay hindi sila tumigil sa paghahanap kahit walang sapat na paraan. Itinakda ang muling pagkikita sa katapusan ng linggo. Maingat na inorganisa ni Mayumi ang lahat. Nang makita ng mga magulang si Samantha, saglit silang natigilan. Gulat, pag-aalinlangan at pagkatapos ay bumuhos ang emosyon. Napaluhod ang ina, humahagulgol habang niyakap siya ng ama ng buong lakas. Walang sinabi si Samantha sa simula, niyakap lang niya ang mga ito pabalik. Tumagal silang tatlo sa yakap na iyon, tahimik, dama ang mga panahong nawala, ang sakit na dumaan, at ang katiyakang muli silang magkasama. Sa pagbabalik nila sa mansyon, nasa pagitan ng kanyang mga magulang si Samantha habang si Mayumi ang nagmamaneho. Dito na kayo titira, malaki ang bahay, at ngayon, atin na ito, aniya. Nag-aalangan pa ang mga magulang, sinubukang tumanggi pero iginiit niya. Hindi ito pabor, pamilya tayo. Pagdating nila napamaang ang mga magulang sa laki ng bahay. Pero nang pumasok sila sa kwarto ni Samantha at makita ang larawan ni Eduardo sa estante, doon nila naintindihan ang lahat. Mahina ang tinig ng ina. Ang lalaking ito, isang anghel sa buhay mo. Tumugon si Samantha. Siya ang naging tatay ko. At ngayon nandito na rin kayo. Katulad ng gusto niya. Sa sandaling iyon, hindi na basta mansyon ang bahay. Isa na itong tunay na tahanan. Ang pag-a-adjust ng mga magulang ni Samantha sa bagong buhay ay hindi naging madali. Mula pa sa unang araw sa mansyon, kapansin-pansin na hindi sila komportable sa laki ng bahay, sa mamahaling muwebles, sa sobrang daming pagkain at sa tahimik na mga pasilyo. Ang ama, imbes na umupo sa malalambot na sopa, mas pinipiling sa isang simpleng upuan sa tabi ng kusina. Ang ina naman, kahit humahanga sa makabagong gamit sa kusina, ay mas pinipiling magluto sa nakasanayang paraan, gamit ang karaniwang kawali at simpleng luto gaya ng kanin na may gulay o sabaw ng manok. Hindi ako marunong ng pagkaing pangmayaman, pero marunong akong magluto ng may pagmamahal, sabi niya. Habang tinutulungan siya ni Mayumi, iginagalang ang estilo ng bagong kasamang naninirahan. Maingat na pinagmamasdan ni Samantha ang lahat. Nakikita niyang sinusubukan ng kanyang mga magulang na panatilihin ang mga dating nakagawian kahit napapaligiran ng karangyaan. Maaga pa rin silang nagigising, dahan-dahang gumagalaw sa loob ng bahay na para bang natatakot silang makabasag ng kahit ano at palaging humihingi ng paumanhin sa bawat ingay o kilos. Napapansin ni Samantha na hindi pa rin nila lubos na nararamdaman na sila'y kabilang doon, ngunit unti-unti rin niyang nakikita ang pagbabago.
Masasanay din kami, sabi ng kanyang ama isang umaga habang nakikitang nakangiti ang anak sa oras ng almusal. Nakakapanibago lang na narito tayo sa isang lugar na dati ni hindi man lang natin pinangarap mapuntahan. At sinagot siya ni Samantha, "Pero ngayon, atin na ang bahay na to at kayo ang pamilya ko." Si Mayumi naman, hindi na umalis sa mansyon. Patuloy siyang nanirahan doon, hindi na bilang kasambahay o yaya, kundi bilang isang tunay na bahagi ng pamilyang muling nabuo. Palagi siyang naroon, nagbibigay ng payo, tumutulong sa pag-aayos ng schedule, at nagkukwento tungkol kay Eduardo at sa panahon na inalagaan niya si Annalyn. May espesyal siyang lugar sa bahay at iginagalang siya ng lahat dahil sa kanyang mahinahon at maaalalahaning pagkatao. Sinabi niyang labis na siyang na-attach sa batang dumating noon na marumi at takot. At ngayon ay nakikita niyang unti-unting namumukadkad sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Ikaw ang nagdala ng buhay sa bahay na ito. At ngayon, ibinabalik mo rin ang buhay sa puso ng iyong mga magulang. Sabi niya kay Samantha isang hapon habang tinutulungan siya sa takdang aralin. Ang bahay na dati tahimik at malamig ay ganap na nagbago. Umaalingaw-ngaw na ang mga boses sa mga pasilyo. Ang amoy ng simpleng lutong bahay ay umaabot hanggang sa labas ng mga bintana. Ang sala na dati bihirang gamitin ay naging paboritong lugar ng pamilya tuwing gabi para manood ng TV, maglaro ng baraha o magkwentuhan. Si Samantha ay nagsimulang mag-aral sa bahay kasama ang mga pribadong guro na siya rin mismo ang humiling. Gusto niyang matutong mabuti, maintindihan ang mga aralin, makapagtanong at makasipsip ng kaalaman hanggat maaari. Isang araw habang nagkakape sila ni Mayumi, sinabi niya ng may katiyakan, "Balang araw gusto kong tumulong sa mga batang katulad ko. Ang dami pa ring nagdurusa diyan sa labas at gusto kong may magawa ako." Isang hapon, habang inaayos ng kanyang mga magulang ang lumang opisina ni Eduardo, napagpasyahan nilang silipin ang mga kabinet na halos hindi nabubuksan. Nakakita sila ng mga folder ng dokumento, mga lumang album, mga kuwaderno at sa dulo, isang kahon na gawa sa madilim na kahoy. Pagkabukas nila nito, natuklasan nilang may mga sulat, marami na isinulat sa kamay. Ang iba'y may matitibay na sulat kamay, ang iba na may tila nangangatog ang mga letra. Lumapit si Samantha at napansing ang mga sobre ay para sa asawa at anak ni Eduardo. Wala ni isa sa mga sulat ang naipadala. Kinuha niya ang isa, naupo sa sahig ng opisina at nagsimulang magbasa. Ang bawat salita ay puno ng pagsisisi, paghingi ng tawad, mga alaala ng kabataan ni Annalyn at mga kwento kung paanong huli na niyang napagtanto kung gaano siya naging malayo sa sariling pamilya. Isa-isa niyang binasa ang mga ito at habang lumalalim ang kanyang pagbasa, lalo niyang naramdaman ang bigat ng damdamin sa likod ng bawat linya. Para bang bawat sulat ay may kapiraso ng kaluluwang hindi na ipahayag habang si Eduardo ay nabubuhay pa. Pagtapos ng huling sulat, mariin niyang isinara ang kahon at sinabi, "Hindi pwedeng mawala ito. Bahagi ito ng kasaysayan niya at bahagi ito ng kasaysayan natin." Hiniling niya sa ama na magpalagay ng isang ligtas na kahon sa loob ng opisina at doon inilagay ang lahat ng sulat kasama ang isang kopya ng testamento at isang lumang larawan ng pamilya ni Eduardo. Kailangang mapanatili ang mga alaala, paliwanag niya, dahil lahat ng mayroon tayo ngayon ay galing sa mga iniwan niya para sa atin. Unti-unting bumalik sa ayos ang takbo ng buhay sa mansyon. Natagpuan ng mga magulang ni Samantha ang uri ng kapayapaang hindi pa nila naranasan noon. Hindi na nila iniintindi ang renta, bayarin o kung saan kukunin ang susunod na pagkain. Ngunit higit sa lahat, kasama nila ang anak nilang muli nilang nakasama. May pagkakataon silang buuin ang pamilyang minsan ay nasira ng kahirapan. Si Samantha naman ay lalo pang naging matatag, mas may tiwala sa sarili, at mas malinaw ang pagtingin sa hinaharap, hindi kailanman nakakalimot sa pinanggalingan ni sa taong tumulong sa kanyang makarating sa kinaroroonan niya ngayon. Dumating ang wakas ng kwento sa isang karaniwang araw, walang ingranding pangyayari pero puno ng kahulugan. Sama-sama silang nakaupo sa sala ng bahay. Sa ibabaw ng aparador, katabi ng lumang larawan ni Maricel at Annalyn, ay may isang bagong frame.
Nandoon ang isang kamakailang litrato ni Samantha ng kanyang mga magulang at ni Mayumi, lahat ay nakangiti sa harap ng mansyon. Malinaw ang mensahe ng larawan. Ang bahay na dati tahimik at puno ng pighati, ngayon ay isa ng tunay na tahanan. Habang pinagmamasdan ng dalawang larawan sa tabi ng isa't isa, mahinang sabi ni Mayumi, ang sakit ay hindi kailanman nawawala, pero ang pagmamahal ay natututo kung saan pupuno. At puno na ng pagmamahal ang bahay na ito. Nang hapong iyon, nagtungo si Mayumi sa hardin bitbit ang pandilig at nagsimulang diligan ang mga bulaklak gaya ng ginagawa niya tuwing umaga. Habang pinapaliguan ng tubig ang mga halaman, saglit siyang tumingin sa paligid at mahina niyang sinabi sa sarili, proud siguro siya sa kung anong naging tahanan ng lugar na to. Sa loob ng bahay, sa isang estante sa sala, nakapatong ang isang maliit na plake katabi ng litrato ni Eduardo at ng anak niya. Payak lamang ito gawa sa magaan na kahoy at may sulat kamay mula kay Samantha. Iniligtas niya ako noong iniligtas ko siya. At doon nagsara ang kwento, hindi sa katapusan, kundi sa isang panibagong simula. Hindi sa kalungkutan, kundi sa pag-alala. Ang batang dating hindi pinapansin sa kalsada, na minsang humila sa isang lalaki mula sa bingit ng sakuna, ay siyang nagbago ng kapalaran ng lalaki, at ang lalaking iyon ay binago ang kanya. Kahit wala na siya, nananatili pa rin siya sa bawat kilos ng pagmamahal na nananatiling buhay sa loob ng bahay na iyon, dahil ang mga buhay na tunay na nailigtas ay hindi natatapos. Nagpapatuloy sila sa anyo ng mga taong natutong magpasalamat. Maraming salamat sa pananatili hanggang dulo sa isang mundo kung saan ang sakit ay madalas dumaan ng tahimik. Pinili mong makinig hanggang sa huli. Kung nakadama ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Malaking tulong ito para maipagpatuloy naming dalhin ang mga tunay na kwento na dapat marinig. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood at kung kaya mo, ibahagi ang video. Maaaring maliit na bagay lang ito, pero ang pagkalat ng kwento ng pagbangon ay pagkalat din ng pag-asa.